there is freedom. Amen. God. So yun kung ating pag-uusapan sa hapon na ito, it is about spiritual freedom. So sa mundong ito, ang tao po ang nais sa buhay ay kalayaan, isang Amen. Gusto natin na maging malaya tayo sa lahat ng aspetos ng buhay. And Amen. even in spiritual things, meron po siyang tinatawag na spiritual freedom. Which is, sa mundong ito, meron pong kalayaan na hindi pwedeng makamtan ng isang tao, lalo na po pag ang taong ito ay may asawa. Kasi kung may asawa ka na, hanggang kamatayan na yun, saka ka lamang magkakaroon ng spirit ng freedom. Pero habang buhay pa yung asawa mo, ibig sabihin, wala mong freedom. Kasi walang divorce sa Pilipinas. So yun yung kalayaan na ninanais ng tao sa buhay, pero mahirap makamtan pag meron ng asawa. Kaya kayong mga may asawa, kahit na sinasabi ninyong hiwalay kayo sa mga asawa ninyo, but you know, still, sila po yung inyong mga asawa kasi wala pong divorce. Okay. So pag sinabi po natin freedom, no, it is the state of not being imprisoned. It is a state of not being imprisoned. So makikita mo talaga na malaya ka, kaya nga freedom eh. And then sabi po dyan sa text natin, now the Lord is the Spirit. So ang Diyos po ay Espiritu. And we know that we as a human, diba, tayo rin po ay may Espiritu. Body, soul, and spirit. And God is Spirit, sabi dyan. And where the Spirit of the Lord is, so kung nasaan po yung Espiritu ng Panginoon, sabi dyan, there is freedom. So, makikita po natin dito na kinakailangan po natin yung spiritual freedom. Kaya nga merong tinatawag na deliverance, diba? Kasi kinakailangan maging malaya. So, titingnan po natin sa kanyang banal na salita kung ano-ano ba yung klase ng freedom na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung unang po nating pag-uusapan, it is about freedom from the past sins. Yan. Meron pong kalayaan sa mga nakaraang kasalanan, which is bawat isa po sa atin, no one is perfect, no one is righteous, lahat po tayo ay nagkasala. So alam po natin na nasa sinapupunan pa lamang ni nanay, andyan na yung kasalanan. At nung tayo ay sinilang sa mundong ito, we have that sinful nature, at habang lumalaki ang tao, lalo kung dumarami yung kanyang kasalanan. Kaya lamang po, ang pagkakaiba ng baby, ng bata, andun yung innocence, tinatawag, innocent siya. Kaya maaaring nakakagawa siya ng hindi tama, nakakapagsalita ng masama. Na kung titingnan po natin, kayong mga mother, wala naman sigurong nagturo sa anak ninyo na magsalita ng masama, diba? Pero bakit kaya ang bata natututo? Kahit na pinagsasabihan mo, pero mamaya bigla na lang merong lumalabas sa kanyang bunganga na hindi magandang salita. Kasi nga narinig niya, natututo. So kung atin pong titingnan, talagang nakatatak na po dyan yung sinful nature na tinatawag. Which is, purihin po ang Panginoon sapagkat nabigyan po ng pagkakataon ng tao. At alam po natin ang kwento, more than 2,000 years ago. Kaya nga po ang ating Panginoong Jesus ay kinakailangang maipako sa krus. At nung maipako sa krus ang ating Panginoong Jesus, kasama na rin po niyang naipako ang ating mga kasalanan. Amen. Kaya meron pong freedom from the past sins na tinatawag. And Colossians 2:13 as our supporting verse, Colossians chapter 2, verse 13. Okay, sabi niya, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Amen. Praise God.
So ito po yung isang napakagandang balita. Ano man ang nakaraan natin, ano man yung pinaggagawa natin noon, ano man yung mga kasalanan natin, now that we ask forgiveness to God and we come to know Him, sabi po niyan sa kanyang salita, God made you alive with Christ. Binuhay tayong muli ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, di ba ang tawag sa atin ngayon, hindi lamang Christian, kundi we are called born again Christian. Kasi sabi yan, God made you alive with Christ, na ipanganak na muli para kay Kristo. The old has gone, the new has come. And then sabi niya, He forgave us all our sins. So kung nandun po ang Panginoon na handang nagpatawad sa ating mga kasalanan na pinaggagawa sa ating buhay, sino ka ngayon, no, na hindi mo rin mapatawad ang sarili mo? Na dumarating yung time, naku, napatawad na kaya ako ni Lord? Eh, yun yung kanyang salita eh. He forgave us all our sins. So, meron pong kalayaan. There is freedom from the past sins. Kaya wag na po kayong magigilty. No? Kasi ang kaaway, magaling kasi yan na ang battleground niya ay ang isip. Kahit na ayaw mong isipin minsan, bigla na lamang, yung parang talo pa niya ang computer. Ang computer, lalabas lang yan sa screen pag i-click mo. Pero yung isip minsan, parang magic yan. Na hindi mo sukat akalain kahit na yung sinabi mo, nakalimutan mo na. And then bigla na lamang, parang nandyan na siya. Parang kahapon lang na nangyari, kahit tagal-tagal na ng panahon. There are times na may mga bagay na nakakalimutan tayo sa buhay, pero bigla na lang, so grabe po yung isip, di ba? Masyadong makapangyarihan yung isip. Kaya nga po, itong isip na ito, kinakailangan talagang renewed, sabi na doon. And when we come to know God, actually, lahat naman ng aspectos or areas, kaparte ng buhay natin ay na-born again. So, ibig sabihin nung na-born again ka, kapatid, pati yung pag-iisip na born again. Amen. Eh, bakit? Pag nag-pray ka, Lord, change my mind. Lord, make my mind like your mind. Eh, di ba tinanggap mo na si Jesus? So, ibig sabihin, nung tinanggap na natin si Jesus, lahat na yan ay kasali na. Huwag mong sabihin na nung na-born again ka, yung mind mo hindi na-born again. Diba dapat lahat kasama yan? Nung tayo po ay tinatawag na born again. Bagong panganak. So bagong pati mind, binago na ni Kristo. And this is the mind of Christ already. So makikita po natin dito na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, no, ay handang magpatawad. Hindi po siya katulad ng tao. Ang tao sasabihin niya, okay, pinapatawad na kita. And then pag nagkasala ka ulit, yan, okay lang, sige ulitin mo ulit. Mamaya pag napuno ang tao, makikita mo na, dyan na. Sasabihin niya sa iyo, ilang beses mo na ginawa sa akin to, magbibilang na yun sa kamay, di ba? Ganito yung ginawa mo noon, ganito. Ayan, nagbilang na ang tao. Yun ang pagkakaiba ng tao. Pero ang Panginoon, nung sinabi niya, pinatawad na niya tayo, totally, na pinatawad na ni Lord ang ating mga kasalanan, at ang kanyang pinambura ay ang kanyang banal na dugo. Amen. So kung nabura na yan, sino ka pa para kalkal ulit at piliting tingnan, nabura na nga Kaya ganun po yung ginagawa ng Panginoon. Kaya there is freedom from the past sins. And Psalm 103 verse 12. Psalm 103 verse 12. Sabi doon. Sa Psalm 103 verse 12. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Amen. So imagine, ang layo from the east, opposite. So ganun po, sabi niya, ganun niya tinanggal or pinatawad ang ating mga kasalanan. So purihin po ang Panginoon kasi ito po yung napakagandang balita. So yung pagkakaroon po natin ng Kristo sa ating buhay,
nagkakaroon tayo ng kalayaan. Amen. Kaya nga po kung alam sana ng tao ang ibinigay o ginawa ni Kristo sa cross of Calvary, no? Sana wala ng tao na kukonsensya. Kasi minsan ang tao, pag nakonsensya sila, ganun ang gumagawa sila ng hindi maganda sa kanilang buhay, di ba? Meron yung nagigilty, nagpapakamatay, dahil hindi niya mapatawad mismo ang sarili niya. Kasi ang tao ay sinasabing, pinapatawad ka ni Lord, pero minsan sarili mo ang ayaw magpatawad. So, mahirap kalabanin ang sarili. Kasi alam mo, pag pinakalaban mo ang sarili mo, ikaw yung lugi. Bakit magiging lugi ka kung kinakalaban mo ang sarili mo? Kasi kahit na saan pumunta ka, dala-dala mo sarili mo, di ba? Kahit na pumunta ka sa CR, dala-dala mo sarili mo, hindi mo pwedeng sabihin, oy, katawan, yan ka. Napasok ako ng CR. Hindi eh. Kundi kahit na saan ka pumunta, dala-dala mo sarili mo. At hindi mo pwedeng sabihin na pag ikaw ay pumunta sa salamin, oy, magtamo ka ng mukha. Hindi eh. So, kinakailangan talaga na ang sarili ay patawarin. Kasi kung hindi mo mapapatawad ang sarili mo, magiging abnormal ang buhay mo sa mundo. Hindi ka sasaya, hindi ka liligaya. Kasi ang sariling multo mo, sarili mo. Kaya nga even in the Word of God, di ba, sabi doon, dapat minamahal natin ang ating sarili. Pero wag naman yung sobra, Kasi minsan naman nagiging sobra yata yung pagmamahal sa sarili, kaya nagiging selfish tuloy. Kasi ang mahal niya, sarili lang niya, hindi niya iniintindi ang iba. Kaya nga sabi natin, dapat palagi lamang kung balanse ang ginagawa at ang buhay natin sa mundo. Okay. So, meron pong kalayaan sa mga nakaraang kasalanan. Kaya kapatid, sino ka man, ano man ang mga nakaraan mo noon, no? Napatawad na yan ng Panginoon, sapagkat ikaw ay isa ng bagong nilalang, the old has gone, the new has come. Amen. So kung merong tinatawag na freedom from the past sins, meron namang freedom from the present sins. Oh. Freedom from the present. Ibig sabihin, pag sinabing from the present sins, yung ngayon at ang bukas, na gagawing kasalanan, merong kalayaan. Mas maganda na naman ito. Pero tingnan po ninyo, intindihin po ninyo mabuti. Hindi pa sinabi natin na freedom from the present sins, pwede palang gumawa ng kasalanan kasi at least may kalayaan. Mali ka dyan, kapatid. Kasi sabi sa kanyang salita in Romans 6:14, okay. Romans 6:14. Okay. For sin shall not be your master. Yan. Amen. Because you are not under law but under grace. Hindi katulad noon, nung walang Kristong naghahari sa ating buhay, ang katawan na ito ay maluho. Gusto ng katawan na ito sinusunod kasi siya ang nangunguna. But because meron ng Espiritu ng Diyos na naghahari sa ating buhay, so ang layo ng katawan ngayon ay namamatay na. At ang namumuna na ay ang Espiritu ng Panginoon. Kaya sabi yan, for sin shall not be your master anymore. Kasi andyan na po ang presensya ng Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon na naghahari sa iyo, na kung ikaw ay gagawa ng kasalanan, may magsasabi sa iyo, ops, ako ang iyong konsensya. Yeah? Hindi katulad nun, kahit ano gawin mong pagmumura, okay lang. Pero subukan mong magmura ngayon. Andun ka agad yung guilt. Kasi sinasabi mo, Lord, sorry, ano ba yung sinabi ko? Ba't ako nakapagsabi ng masama, diba? Andun ka agad yung repentant heart natin. Kasi alam natin na mali yung ginawa natin. Kasi yung kasalanan, for sin shall not be your master, hindi na po natin master yung kasalanan, kundi ang master natin ay ang Panginoon. Na ang Panginoon po na ating pinaglilingkuran, He is a holy God. Amen.
Isa siyang banal na Diyos. So, sa pagkakaroon po natin ng Kristo sa buhay, marami tayong nakikitang pagbabago na ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. And then, sabi ko dyan, for sin shall not be your master, because you are not under law but under grace. Pag sinabi po natin grace, it means unmerited favor. Unmerited favor po pag sinabing grace. No? At dito makikita po natin na ang kapangyarihan kasi ni Satan sa isang mananampalataya ay ang kasalanan sa buhay ng isang mananampalataya. So kung sinasabi po natin that sin is the power of Satan in a believer's life, so ibig sabihin talagang ikaw yung lugi kung mayroong kasalanan na naghahari sa iyong buhay. In spite na may Kristo na po sa buhay natin, pag pananatilihin natin yung kasalanan, ay, talo ka. Kasi yun yung kapangyarihan ni Satan eh. Bakit po yung isang mananampalataya ay nawawala o nawawala sa Panginoon? Because, number one po, because of sin. Kasi kung may kasalanan, dyan sa buhay ng taong yan na isang mananampalataya, yun kasi yung susi ni Satan. So, sin is the power of Satan in a life of a believer. Kaya nga po ang isang mananampalataya, palaging nagpapalinis sa Panginoon. Diba? Pag tayo'y natulog sa gabi, Lord, forgive us. Humingi tayo ng sorry or forgiveness kay Lord. Minsan nga, bago tayo mag-umpisa ng ating service, diba? Nandun yung we are asking forgiveness to God. So, kaparte na ng buhay natin na palagi tayong humihingi ng kapatawaran sa Panginoon na nagpapalinis sa ating puso. Kasi kung may kasalanan, yung kasi yung susi ng Satanas sa buhay natin. So, gusto natin malinis tayo sa mata ng Panginoon. At kung susunod tayo sa Kanyang salita, magiging maayos naman yung buhay natin. Amen. At saka alam po ninyo mga kapatid, pag yung bang kasalanan sa buhay mo ay talagang tinatalikuran mo na, magandang mamuhay eh. Kasi wala kang guilt, hindi ka nagigilty, di ba? Pag malinis ang puso, hindi ka guilty. At saka makikita mo doon yung courage mo, yung boldness mo. At pwede kang magsalita ng talagang pag alam mong malinis ka. Pero pag alam mo na katulad ka rin niya, hindi ka makapag-review. Kasi paano mo sasabihin, ganun ka rin. Sabi nga sa kanyang salita, hindi pwedeng akayin ng bulag ang kapwa bulag. Diba? So, ganun lamang po yun. Kaya, kung ating titingnan po sa buhay natin, although God give us freedom from the present sins, so now that we have Jesus, it is now our choice. Whether magkasala ka or totally talikuran mo na. Kasi, nasa iyo yung pagpili eh. Amen. At kung tatalikuran mo ang kasalanan at mananatili ang Espiritu ng Diyos sa iyong buhay, I believe kapatid, dumating man ang tentasyon sa buhay mo, no? You are able to overcome it. Remember, temptation is not a sin. But if you're going to yield in the temptation, doon lamang po nagkakaroon ng kasalanan. Kaya ang tukso, hindi pa yan kasalanan. Pero kung nandun na at pinatulan mo si tukso, doon ka na nagkakasala. Kaya nga diba may awiting tukso, layuan mo ako. Huwag mong awitin yun. Ikaw mismo ang lumayo sa tukso. Amen. Kasi kahit naaawitin mo yung tukso, layuan mo ako, hindi yan lalayo. No, hindi yan lalayo, kundi ikaw ang lumayo sa tukso. At alam po natin na we have our own weaknesses. Kaya nga sa isang mananampalataya, dapat alam mo kapatid, saan ka ba mahina? Anong area ba ng buhay mo na mahina ka? Because in the area of our life na mahina ka, dapat gwardyado. Kasi in that area, doon palagi ang temptation.
Kasi hindi ka ititempt ni Satan dun sa area ng buhay mo na malakas ka. Kasi alam niya na hindi siya mananalo doon dahil malakas ka na. But in the area of your life na mahina ka, ay doon siya palagi. O, tinitingnan niya, naghihintay lang siya ng pagkakataon kasi mahina ka. Kaya man may awit tayo, when I am weak, you are my strength. Na nandun na hinihiling natin kay Lord na palakasin mo tayo. Amen. Kaya it is very, very important for us to know what is the area of your life na mahina ka. Dapat gwardyado ka in that area. In that area na alam mong mahina ka. For example, no? Yung napakasimpleng bagay lamang. No? Sabi ko nga, pag lumalabas ka dyan, mahilig kang bumili. Kahit na mura, sige, basta gusto mo, bili dito, bili doon. Kasi doon ka mahina eh. Eh di kung lumabas ka, huwag kang magdala ng pera. Para pag nakakita ka, di ba? Oh, yes, hindi ka matitim na bumili. Eh kung just in case, mahilig ka talagang kumain ng McDonald's. French fries. Oh. Eh di dumaan ka doon na hindi mo madadaanan yung McDonald's. Eh kung alam mo McDonald's yan, iiba ako nila. Diba? So, even yung mga very simple lang po. Pero sa atin minsan, ay, talagang paborito ko. Sis John. Yata kayo sa McDonald's. Noodles. Noodles. So, titignan po natin. Kasi lalo na, at lahat ng bagay, tatandaan po ninyo ito. Pag sobra, mahirap din. Pag kulang, mahirap din. Dapat balance sila. Diba? Kahit na sa pagkain ng noodles, pag palaging noodles ang kinakain mo, it will affect your body. Kasi meron yung Ajinomoto mo. So, mahirap siya. So, nandun po, natitingnan po natin, even in a simple way. So, we need to know ano ba yung area ng buhay mo na mahina ka. Pag palagastos ka, gusto mong magtipid, tingnan mo. Ano ba yung pwede mong i-cut sa mga budget mo? And it is also a testing of our faith. Kasi lahat ng nangyayari sa buhay natin, testing po yan. That we need to overcome. At kung titingnan po natin, lahat ng nangyayari, whether good or bad, there is a purpose, there is a reason. So dapat makita po natin. Okay. So merong kalayaan.